6. Ang Kensington ay ang kabisera ng medisina, na nag-aambag sa 80% ng gamot sa mundo. Dito, mayroong mga kumpanya ng parmasyutiko na hindi ng bilyon-bilyon. Gayon din ang libo-libong pabrika ng dami ng gamot. Malaki man o maliit, ang mga parmasya ay nasa lahat ng dako, maging sa malalaking kalsada o nakatago sa maliliit na eskinita. Ang 9 Dragon Street ay isang magulo, komplikadong kalye sa gitna ng Kensington kung saan nagtipon-tipon ang mga manloloko. May mga anti-gang tindahan, bar, pub, at massage parlor. Sa isang dulo ng kalye ay nakatayo ang isang klinika, Common Clinic. Nakahanap si Henry ng asylum dito. Bilang isang doktor si James, kinuha ni Henry ang ilang bagay mula sa kanya sa paglipas ng mga taon. Siya ay sanay sa paggamot sa trangkaso, sipon, at maliliit na pinsala, sa mini operating table sa Common Clinic. Tumingin si James kay Thea, na dumudugo ang mukha, nagkamot ang mga tuhod niya at nababalot ng mga dumi ang laman niya. Malubhang pinahirapan siya, habang nawalan siya ng maraming dugo at pagod. Nahimite siya, nobela, si James ay may nakakatakot at blankong tingin. Dumuduyan sa mukha ni Thea. Nabasag ang matigas niyang ekspresyon. Bakas ang kahihiyan. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata at nagsimulang tumulo sa kanyang mukha. Nangako siyang hinding-hindi niya hahayaang masaktan pa si Thea. Nabigo siya. Napakalaki ng utang na loob niya kay Thea na hindi niya ito mababayaran sa buong buhay niya. Tumangging mag-isip tungkol sa mga kahihinatnan kung siya ay medyo nahuli. Kahit na ang pagpatay kay Trent ay hindi gaanong nagawa upang mabawasan ang kanyang galit at puot. Pagbabayaran niya ang mga savior sa mas masamang paraan para sa ginawa nila kay Thea. Kumuha siya ng isang medicine kit at sinimulang linisin ng mabuti ang mga sugat sa mukha ni Thea. General Xavier, hindi ako iyon. Wala akong ginawa. Please let me go. Hindi sinasadyang nahawakan ni James ang kanyang sugat. Dahilan para mapasigaw si Thea. Napalukot siya sa isang fetal position. Ngunit nanginginig. Pakiramdam ni James ay sinaksak siya. Nabulunan siya. Halos umiyak na naman. Mabilis na kumuha ng hiringgilya. Tinusok niya iyon kay Thea. Ito ay magpapatahimik sa kanya at magpapamanhid ng kanyang mga sugat, na mabawasan ang kanyang sakit. Sa wakas nakahinga na si Thea. Maingat na nilinis ni James ang kanyang mga sugat. Nilagyan ng gamot, at binalutan ang mga ito. Nakabalik na si Henry, ngunit nakatalikod siya. Alam niyang mas mabuti kaysa abalahin si James. Binihisan ni James ang mga sugat sa mukha at binti ni Thea habang dinala siya sa maliit na bahay sa likod ng klinik. Inilagay siya nito sa kama at tinakpan ng kumot. Hinawakan ng mahigpit ang kamay nito. Hindi siya umalis sa tabi niya. Nakabantay si Henry sa pasukan. Hindi rin gumagalaw. Nagulat ang lahat ng Kensington. Sa pagtatangkang muling itayo ang kanilang imperyo, ang Xaviers ay nagtakda ng isang bitag. Nag-auction sila ng mga murang bagay sa mataas na presyo, na namamahala upang makabili ng malaking halaga. Sinundan pa ni Trent Xavier ang mga kalahan. Walang sinumang maaaring umasa na muling lalabas ang lalaking naka-ghost mask. Ang pumatay kay Warren Xavier, at pinatay si Trent sa venue. Ang pulisya ay naglunsad ng isang pagsisiyasat. Ngunit dahil si Trent Xavier ay isang mahalagang tao, ang iba pang may katuturang awtoridad ay nakipag-ugnay din. Wala nang iba pang mga update pagkatapos noon. Kabanata 17. Sumikat ang araw. Maliwanag na nagniningning sa mundo. Nagising ang mga mamamayan. Naghanda, at nagsimula ng bagong araw. Sa umaga, ang opisina ng chairman, ang Celestial Building, Mr. Yates. May nangyaring major kagabi. Isang maganda at sexing babae ang tumabi kay Alex. Ikinwento ang nangyari sa Xavier's auction kahapon. Inagaw ni Trent Xavier si Thea at ang pamilya niya. Natigilan si Alex nang marinig niya ito.
He followed up with, "Did Trent die in the end?" Opo, Ginoo. Ayon sa mga mapagkukunan ng balita, ilalabas ni Trent ang mga kalahan bago sumunod kay Celestial. Bago niya magawa ang anumang bagay kay Thea Callahan. May lumitaw na lalaking naka-ghost mask. Siya ang pumatay kay Warren Xavier. At pinatay niya rin si Trent. Nag-wave ng kamay si Alex. Tama na yan. Umalis na ang secretary niya. Ngumiti si Alex ng mapait. Bumubulong sa sarili. Ang paglalagay ng isang daliri kay Thea ay parang nililigawan si kamatayan. Ano ang silbi ng isang deputy commander ng Western Border? Kahit na ang Blythe King of the West ay kailangang sumuko sa Black Dragon. Kahit kailan ay hindi gaanong inintindi ni Alex ang mga Xaviers o ang mga kalahan. Sa Common Clinic, pagkatapos ng isang magandang gabing pahinga, nagising si Thea. Pagdating niya, may isang pares ng malalakas na kamay ang nakahawak sa kanya. Pakiramdam niya ay walang buto at nanlalambot. Gusto niyang bumangon. Ngunit nasunog ang kanyang mukha. Napasigaw siya. Mahigpit na hinawakan ni James ang mga kamay ni Thea. Nakatulog sa gilid ng kama. Sigaw ni Thea ang nagpagising sa kanya. Nag-aalalang sabi niya, "Darling, gising ka na." Nang marinig ang pamilyar na boses. Mahinang nagtanong si Thea, "Jamie, nasaan ako?" Sumagot si James, "Nasa Common Clinic ka. Ito ay pag-aari ng isang kaibigan. Ang iyong pamilya ay may problema kahapon. Lahat ay nakidnap. Ako ay maswerteng nakaiwas sa pagkuha." Tahimik na sumusunod sa kanila sa Kensington Hotel. Pagdating ko doon, ako nakita kitang nakahiga sa kalsada sa labas kaya dinala kita dito. Ayaw ni James na malaman ni Thea ang totoong pagkatao niya. Normal na tao lang si Thea. Kung malalaman niya ito, maaapektuhan siya ng husto. Ang gusto lang niya ay maranasan ni Thea ang buhay na walang pag-aalala. "I'm so sorry hindi kita naprotektahan." Sinisisi ni James ang sarili sa nangyari. Naalala ni Thea ang nangyari kagabi. Nakaramdam siya ng mali. Umiyak siya. Bakit? Bakit ako? Kagabi, wala na siyang pag-asa habang pinahihirapan siya. Pagtingin sa mukha ni Trent Xavier, nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa at kawalan ng magawa. Nagdasal siya at nagmakaawa na palayain siya nito. Ngunit dahan-dahan lang niyang pinutol ang mukha nito. Humiwalay siya at nagsimulang umiyak ng same time. Mahigpit na pinisil ni James ang mga kamay niya. "I'm sorry. I'm so sorry. Dapat sumama ako sayo." He kept apologizing, he had let her down. Kung hindi dahil sa kanya, wala si Thea sa ganitong sitwasyon. Nakaramdam ng sakit si Thea sa pag-iyak. O baka napagod siya, lalong tumahimik ang mga hikbi niya. At tuluyan na siyang nakatulog. Noon lang siya binitawan ni James at lumabas. James, si Henry, na nakabantay buong gabi, ay gumawa ng sigarilyo at ipinasa ito sa kanya, na nagsasabing, "Lahat ng Western Border soldiers sa Kensington Hotel ay inalagaan ayon sa iyong mga tagubilin. Iniwan ko si Xavier's nang hindi nasaktan. I've investigated. At ang Moonlit Flowers on Cliffside's Edge na painting sa auction ay peke. Inusisa ko na rin si Rowena Xavier, na wala ang totoong painting sa lugar ng mga Xavier 10 taon na ang nakakaraan, kung saan ito. Hindi alam ni Rowena, tanging alam ni Trent. Pero patay na siya ngayon." Nagsindi ng sigarilyo si James. Ang Moonlit Flowers on Cliffside's Edge ang heirloom ng pamilya ng mga Caden. Mas pinahahalagahan ito ni Lolo kaysa sa sarili niyang buhay. Kahit nasaan man ito, kinailangan itong kunin ni James. Pero wala siyang oras ngayon. Isang matinding pagsubok lang ang pinagdaanan ni Thea. Ngayon, kailangan niyang manatili sa piling niya at bumawi sa kanyang mga pagkakamali. Tumigil muna si Henry bago sinabing, "May iba pa. Ang mga rehiyong militar ng North Kensington, Kensington, South China, Ocean City, at Coastal Heaven ay magsasama-sama bilang isa.
Ang Blythe King ng kanluran ay itinalagang malayo sa kanluraning hangganan upang kunin sa papel ng Commander-in-Chief ng 5 hukbo. Koro ngayong araw. Ito ay naidokumento ngayong umaga. Walang pakialam si James. Malumanay na sinabi niya, "None of my business. James, based on your victories, the role belongs to you." Ano ang kinalaman ng Blythe King dito? Nobela. Pakiramdam ni Henry ay napaka-unfair nito. Kumaway lang ng kamay si James, na nagsasabing, "Tama na, kalimutan mo na yun. Wala sa mga ito ang may kinalaman sa akin." Ayaw nang pahabain pa ni James ang usapan. Sabi niya, "Send me some money. I'm getting breakfast for Thea." Sabi ni Henry, "I will Venmo it to you." Umalis si James sa clinic. Bumili ng chicken noodle soup sa kalsada para kay Thea. Pagbalik niya, gising na si Thea, nakabandage ang mukha niya ng gauze. Nakahiga siya sa kama, nakatitig sa kisame ng walang pagod. Lumapit si James sa kanya at inilapag ang kanyang almusal. Marahan niyang tinawag, "Darling." Hindi sumagot si Thea, hinawakan ni James ang kamay niya. Tapos na ang lahat. Bahagyang lumingon sa kanya si Thea. Humihikbi ng mahina. Nang inag ang kanyang katawan. May gulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Na-offend ko si Trent Xavier. Patay na akong babae ngayon. Go. Leave me. Ayokong malagay ka sa gulo. Pinakalma siya ni James. It's alright. I saw the news this morning. Trent's dead. And your family is okay. Ano? Patay na siya. Nabigla si Thea, hindi makapaniwalang nakatingin kay James. Si Trent Xavier ay isang general. Paano siya namatay ng ganoon lang? Ni James. Iniulat ng balita na pinatay siya ng isang lalaking nakasuot ng itim na maskara ng multo. Inilunsad ng pulisya ang paghahanap sa mamamatay tao. Natigilan si Thea, si Amon na nakasuot ng itim na maskara ng multo. Malabo niyang naalala ang isang lalaking nakasuot ng itim na maskara ng multo ay lumitaw nang malapit na siyang sumuko. Ngunit nag-blackout siya bago niya ito makitang mabuti. Patay na talaga. Parang nawala ng ulirat si Thea. Hindi siya makapaniwala na patay na ang isang lalaking kasing lakas ni Trent. Tama na, halika, kumain ka ng sabaw. Sinandok ni James si Thea. Sinandal siya sa kanya, dinampot niya ang isang kutsara at sinimulang pakainin. Bahagyang ibinuka ni Thea ang kanyang bibig. Nilunok ang sabaw. Buong araw ay nabalisa si Thea. Nakatulog siya ng mahimbing. Ngunit sinalanta siya ng mga bangungot, na madalas siyang ginigising. Sa tuwing madyay gising siya, sinisigawan niya si Trent na palayain siya. Alam ni James na maraming pinagdaanan si Thea, na nasa bingit ng isang kumpletong mental breakdown. Kakailanganin niya ng oras para gumaling mula sa traumatikong karanasang ito. Pinag-uusapan ng lahat ang tungkol sa mga savior at tinatalakay ang pagkamatay ni Trent. Not James, he stayed by Thea's side dutifully. Sa unang araw, halos wala nang malay si Thea. Gayunpaman, salamat sa masusing pag-aalaga ni James. Unti-unting gumaling si Thea, mula sa pagiging tahimik. Natuto siyang magbukas muli kay James. Nanumpa si James na pagagalingan niya siya. Kung magagawa niya ito noon, magagawa niya itong muli. Makalipas ang 3 araw, ganap na gumaling si Thea. Hindi na siya na-trauma. Gayunpaman, sugatan pa rin ang kanyang mukha. Hindi pa gumagaling ang kanyang mga sugat. Jamie. It's been days. I want to go home. Baka nag-aalala sina mom and dad. Sige, tumango si James. Hinatid sila ni Henry sa bahay. Sa entrance ng bahay ni Thea, nakasara ang pinto. Sa tulong ni James, lumapit si Thea sa pinto. Mahinang kumatok dito. Maya-maya, binuksan ng isang medyo may edad na lalaki ang pinto. Nang makita niya si Thea, tuwang-tuwa siyang hinayla siya papasok ng bahay. Thea, uwi ka na. Ayos ka lang ba, Dad?
Sabi ni Thea, ayos lang ako. Sino nandyan? Benjamin. Isang boses ang umalangaw-ngaw. At lumitaw si Gladys. Nang makita niya si Thea ay dumilim ang mukha niya. Coldly, she said, "You cursed girl, why are you here?" Nanay, don't call me mom. I have no such daughter. Tiningnan niya ng masama si Thea, na ang mukha ay nakabenda. Kinidnap at pinakialaman si Gladys dahil kay Thea. Sa kabutihang palad, patay na si Trent. Kung hindi, ang mga kalahan ay wala na. Pagkabalik ni Lex, nagalit siya, naglabas siya ng utos. Tinanggal si Thea sa kanyang posisyon at pinaalis siya sa pamilya. Nagpahayag pa siya ng pampublikong anunsyo na hindi nakalahan si Thea. Gladys, anong ginagawa mo? Kumunot ang noo ni Benjamin. Maaaring pinaalis na siya ni tatay sa pamilya, ngunit anak pa rin natin siya. Ipinatong ni Gladys ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang. Coldly, she said, "Who dare go against the old man's orders? Don't forget that you're living off eternity's salary. Kung magagalit ulit tayo sa matanda, baka mawalan ka ng trabaho. Kung walang trabaho, paano magbabayad ka mortgage ba?" Pagkatapos nun, tinuro niya si Thea, "Go! Umalis ka. I have no such daughter. You're a curse. A jinx. Ang iyong ama ay minamalas sa pamilya dahil sa iyo. Tingnan mo sina Howard at John. Pati ang kanilang mga anak ay nagtataglay ng kanilang bahagi ng eternity. Nag-enjoy sila. Isang magandang buhay na nabubuhay lamang sa mga dibidendo bawat buwan." Lalong nabalisa si Gladys. Sa wakas ay sinara niya ang pinto sa mukha ni Thea. Namilog ang mga mata ni Thea at nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Alam niyang kahihiyan siya sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang mga magulang. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na hahadlangan siya ng kanyang mga magulang sa kanilang tahanan. Lumuhad siya sa pintuan, nagmamakaawa, "Tatay, nanay, pasensya na po, pakibuksan ang pinto." Nadurog ang puso ni James. Sinubukan niyang buhatin siya at aliwin. "Thea, bakit hindi ka bumangon? Sila ang talo, hindi sayo." Nanatiling nakaluhod si Thea sa lupa. Tumango bumangon. Patuloy siyang umiiyak at kumakatok sa pinto. Bumukas muli ang pinto. Inihagis ni Gladys ang ilang malita ng walang kabuluhan. "Magwala ka. Umalis ka." Si Amon sa kanyang mid-20s ay lumitaw sa pagkakataong ito. Maganda ang pananamit at gwapo. Sinabi niya, "Nay, sapat na ang pinagdaanan ni Thea. Hindi mo siya maitaboy dahil tinanggal lang siya ni Lolo sa kanyang posisyon at pinatalsik siya sa pamilya." Si James ay isang mahirap at retiradong sundalo. Wala siyang trabaho at walang pera. Kung hindi mo siya papasukin, saan siya pupunta? Ito ang nakababatang kapatid na lalaki ni Thea, si David. Siya ay nagtatrabaho din sa Eternality Group, ngunit hindi siya karaniwang nakatira dito. Pagkatapos niyang magpakasal, bumili siya ng bahay sa downtown. Dahil may problema ang pamilya, bumalik siya pansamantala. "Mom, please wag mo akong talikuran." Lumuhad si Thea sa harapan ni Gladys. Hinihila ang kanyang pantalon. "Magwala ka." Sinipa ni Gladys si Thea. Sinarado ni Gladys ang pinto ng malakas. Tinulungan ni James na tumayo si Thea. Umiiyak pa rin siya. Pinunasan niya ang mga luha niya at hinaplos ang mukha niya. "Darling, let's go to the House of Royals. My friend will not be back for a while. We can stay there for now. We'll return when Dad and Mom are feeling better about the whole thing." Gayunpaman, nakikinig si Thea sa anumang sasabihin ni James. Nakaramdam lang siya ng sakit at lungkot. Nobela. At the same time, she blamed herself for being a disgrace. Caused her parents to lose their social standing in the family. She buried herself into James' chest, crying her heart out. "I'm useless. I'm a disgrace.
I hate myself. Why did I run into the fire all those years ago? I regret it. I regret it so much. Napunta lang si Thea sa ganitong sitwasyon dahil bumangga siya sa apoy. 10 taon na ang nakakaraan, kung hindi dahil sa pangyayaring iyon 10 taon na ang nakakaraan. Magiging ganap na ang iba ang buhay niya. Nabaluktot ang puso ni James sa narinig na sinabi ni Thea. Bumulwak ang kanyang pagkakasala. Niyakap ng mahigpit ang umiiyak na si Thea. Ito nang tawad sa kanya at humiling ulit. I'm sorry. I'm so sorry. Oh, paano si Lolo? Kakausapin pa natin siya. Biglang natauhan si Thea, na umiiyak pa rin. Hinawakan niya ang braso ni James. At sinabing, let's talk to grandfather. Siya ang pinakamamahal ko noong bata pa ako. He would never cast me out. We can beg him na ipasok mo ako. Hinawakan niya si James. Hinayla sa likod niya. Pagtingin sa mukha ni Thea na lumuluha. Kumirot ang puso ni James. Sabi niya, calm down. Tara na sa villa at kausapin siya. Yes, let's go now. Nakatakas lang si Thea sa pagkakahawak ni Trent. Kasabay ng pagkakatiwalag sa pamilya. Siya ay nasa panganib na magkaroon ng mental breakdown. Nakakaloko. Naisip niyang tatanggapin na naman siya sa pamilya pagkatapos niyang makausap si Lex sa kanilang villa. Gayunpaman, siya ang nagpal-ayos sa kanya noong una. No choice si James. He had to calm Thea down and ensure her emotions are stable bago magpasya kung ano ang susunod na gagawin. He didn't want to take her hope away. Kaya dinala niya ito sa villa. Maya-maya, nakarating na sila sa entrance ng villa. Pinindot ni Thea ang doorbell at nagsimulang maglakad ng balisa. Maya-maya ay bumukas ang pinto. Si Tommy iyon, ang anak ni Howard. Pagkakita pa lang niya kay Thea, sumigaw na siya. Thea Callahan, jinx ka, buhay ka pa. Anong ginagawa mo? Babalik ka dito. Smack! Sinampal ni James si Tommy. Nang pinapagalitan siya ng nanay ni Thea, pinigilan ni James ang kanyang sarili bilang paggalang dahil isa siyang matanda. Gayunpaman, walang posisyon si Tommy para sawayin si Thea. Malakas ang sampal ni James kaya namula agad ang mukha. Umikot pa siya ng pabilog bago bumagsak sa lupa. Nawalan ng malay si Tommy sa loob ng ilang segundo. Nagsimulang yumangay ang kanyang mga tainga. Makalipas ang ilang segundo, inayos niya ang sarili at nag-react. Bumangon at tinuro si James. Sumigaw siya, "How dare you hit me? I'll kill you." Itinaas ni Tommy ang kamao. Handang hampasin si James. Ano ito? Lumapit si Lex. Nakasandal sa kanyang tungkod. Nakasuot siya ng blue suit. Matigas na sabi niya, "Bakit ka ba nagkakagulo? Wala na bang ayos sa bahay?" Mukhang nalungkot si Tommy. Nagmumokmok. "Lolo, sinaktan ako ni James. How dare he? After all, this is our home." Sa kabilang banda, napaluhod si Thea, bakas sa mukha niya ang pagsusumamo. "Lolo, mangyaring huwag mo akong paalisan. You brat." Nagalit si Lex nang makita si Thea. Dahil sa kanya ay halos mabura ang buong pamilya. Itinaas niya ang kanyang tungkod gamit ang ulo ng dragon. Akmang hahampasin siya nito. Sa huling segundo, nagpigil siya. Pagturo sa labas, umungol siya. "Thea, pinalayas ka na sa pamilya. Hindi ka na Callahan. Umalis ka na. Hindi na kita gustong makita." Nagulat si Thea sa sinabi ni Lex. Napaluhod si Thea sa sahig. Nangingilid ang luha sa mga mata. Tinulungan siyang tumayo ni James at iginiya siya palayo. Nasa state of shock si Thea. Pagkalabas nila ng villa, tumingin siya kay James. Nagsimulang umiyak muli. Pakiramdam niya ay siya na ang pinakamamahal na babae sa mundo. Niyakap siya ni James sa pagtatangkang aliwin siya. "Huwag kang umiyak. Kung gusto mong umuwi, may gagawin ako. I promise that your family will beg for your return before the end of the day."
Ah, grabe ang buhay ko. Sigaw ni Thea, sa nakalipas na 10 taon. Siya ay pinahiya at kinutya, ngunit minsan ay hindi siya umiyak. Nobela, ang lahat ng kanyang pinipigilang emosyon ay lumabas ng sabay-sabay. Sinundan sila ni Henry sa di kalayuan. Tiningnan siya ni James at pinaandar niya ang sasakyan. Tinulungan ni James ang isang heartbroken na si Thea sa loob ng sasakyan. Hindi sila bumalik sa House of Royals, ngunit sa 9 Dragon Street kung saan naroon ang common clinic. Nang mapagod si Thea sa pag-iyak, nakatulog siya sa kama. Lumabas si James at tinawagan si Alex. Alex, ako ito. Ah, Dragon, Mr. Caden. Nanginginig sa takot si Alex habang sinasagot ang tawag ni James.